Kristen's person over voice. Give me your mom and dad's number. I'll call them para ipagpaalam ka. Sabi ko kay Riza May nang makasakay kami sa kotse. We're gonna go back to Tagaytay and we will spend another week there. Kaya kailangan ko siyang ipagpaalam. I don't want her parents to worry about her. Nilungon niya ako at umiling. Wag na nga, attorney. Nakapagpaalam na ako bago sila lumuwas. Ikaw ang nakapagpaalam. Ako ang hindi nakapagsabi. I don't want them to worry about you while you're with me. Sabi ko. Nakita ko siyang napakamot sa ulo bago iniabot ang phone sa akin. Kunot noong nilingon ko siya at tinukot ang phone ko sa bulsa. Inabot ko iyon sa kanya. Takang napatingin naman siya sa akin. Ginalaw ko pa ang kamay ko para abutin na niya. Dahan-dahang inabot niya iyon at sinulyapan bago binalik ang tingin sa akin. You put it there. You see, I'm driving. Sabi ko at itinuon na ang pansin sa daan. Medyo sumusulya pa siya sa gawi ko habang tinatype ang number ng parents niya. Pagkatapos ay ibinalik din niya iyon agad. Hindi tulad nung una namin punta ay mas inagahan na namin ngayon. 2:00 pa lang ng hapon ay umalis na kami sa Manila. Kaya smooth ang naging biyahe namin. Nagdala na rin ako ng mga pwede namin kainin sa biyahe. Binili ko yun bago ko siya dinaanan sa bahay nila. Are you hungry? Tanong ko. Nilungon niya ako. Oo, pero okay lang, attorney. Sa rest house nyo lang ako kakain mamaya para hindi na tayo maabala. Sagot nito. Umiling ako at tinuro ang backseat kung saan nakalagay ang mga pagkain binili ko kanina. Burgers, fries and sausages, and some drinks. May pagkain dyan sa likod. Get it? Utos ko. Agad naman siyang tumagilid at inabot ang mga iyon at dinala sa kandungan. Wow, attorney. Hindi ka prepared. Kantsaw nito at sinimulang tingnan ang mga iyon. Napangisi ako at napailing. Nakita kong kinuha niya ang sausage. Nakalagay naman iyon sa steak kaya hindi na siya may hirapang kainin. Nagulat ako nang iabot niya sa akin yung isa. Thanks. Sabi ko sabay abot noon at nagsimulang kumain gamit ang isang kamay. Kumain na rin siya. Did you enjoy Kim's party? Tanong ko. Bigla siyang nasamid kaya napatawan na ako. Nilingon niya ako at sinamaan ng tingin. I can still remember how red her cheeks were when I kissed her in front of my friends. It was just a peck on her lips dahil kinantsuan kami na Sofia. That naughty girl. Isang halik mo pa, may kalalagyan ka na talaga. Bantay niya at nanliit ang mga mata sabay bukas ng mineral water. Ngumisi ako. Saan naman? Inosenteng tanong ko. Umirap siya. Sa sahig. Titilapon ka talaga. Sagot niya. Natawa na ako. Bakit sa sahig kung pwede namang sa kama? Sabi ko sabay sulyap sa kanya nang nakakaloko. Nilaglag ang panga niya at agad dumampot ng tissue at minato sa akin. Tuwang-tuwa ako sa pagkapikon niya. Ibang klase ang babaeng ito kung mapikon. Kung hindi nangahampas ay nambabato ng kahit na ano. I suddenly wonder how she treats her ex-boyfriend nung sila pa. Napakapikon mo. Maging sweet ka naman sa akin. Nangaasar na sabi ko. Nilingon niya ako at pinanliitan ng mga mata. Bakit? Totoo bang boyfriend kita para magpakasweet ako sa'yo? Ang dami ng babaeng nagpapakasweet sa'yo. Tapos pati ako makikisali pa. Masyadong feeling gwapo. Piko na sabi nito at humalukip-kip. Kumunot naman ang noo ko. Marami nagpapakasweet? Sino naman? Tanong ko. Umikot ang mga mata niya. Sino pa ba? E di yung mga kliyente mong pinaglihi sa gabi. Huwag mo sabihin hindi mo napapansin. Matabang na sabi nito at sinimulang gayahin ang mga sinasabi ng mga kliyente ko. Hindi sinabi ni Daddy na bata at gwapo palang abogado niya. So, pwede pala kitang kuning advisor para sa itatayo kong business? That will be great, right? Gaya naman ito sa matandang biyuda kong kliyente nung nakaraan. Ang lakas ng tawa ko nang gayahin pa niya pati paghawi nito ng buhok at pagdekwatro nang papalit-palit ang hita. She's indeed a keen observer. Natatawang nilingon ko siya. Umikot ang mata niya at bumulong-bulong. You're acting like a jealous girlfriend. Nakangising sabi ko. Nilingon niya ako at inirapan. Kapag nag-observe selos agad, hindi ba pwedeng sadyang nakakairita lang makarinig ng mga ganung bagay? Sabi niya, bakit ka naman naiirita? Tanong ko pa ulit. Kasi flirt sila. And so? Masama ba yun? So nag-enjoy ka pala sa ganun? Nilingon ko siya. Nope. Pero ngayon, I will surely enjoy flirting. Sabi ko, agad na nilingon niya ako at napapailing na lang. Wow,
Komento niya at binalik ang tingin sa labas ng bintana. Because it annoys you too much. Nakangising sabi ko. So, nag-enjoy kang bisitin ako? Nakataas ang kilay niya. You love pissing me off too. I think that's quite fair. Sabi ko. Ano bang kinaiinis mo? Nananahimik ako kung itong napakahilig mong buwisit. You're good to my friends. You even asked something about them. Why are you asking a lot about Christian? How about me? Don't you want to ask something about me? Tanong ko. Seryoso siya nang lingunin ako. Napalunok naman ako. I just realized what I have said. Tomet. Who's your crush? Tanong niya. Hindi makapaniwalang nilingon ko siya. What the hell? Tumawa siya. Lumitaw mga dimples na maliliit sa gilid ng labi niya. Sabi mo magtanong. Ngayong nagtanong ayaw mo sagutin. Ang gulo mo talaga, attorney. Reklamo niya. Can't you ask something serious? Who's my crush? What kind of question was that? We're not in high school. We are adults for Pete's sake. Adults? Okay. Saang side ka nanonood ng porn? Tanong nito. Laglag ang pangako ng lingunin siya. What the hell? Sabi mo adult questions. You're so naughty. Naliit ang mga mata ko sa kanya. Tumawa siya at uminom ulit. Nilingon ko siya. Tubig? Tanong niya. Hindi ako sumagot at inagaw na lang iyon sa kanya at uminom doon. Nakatingin siya sa akin nang matapos kaya nilingon ko ulit siya. Bakit mo ininom? Tanong niya. I'm thirsty. Sagot ko. Pero nainuman ko na yun. So what? Nahalik ka na nga. Isa. Sigaw niya. Tumawa ako at umiling. Mag-alas 4 nang makarating kami sa rest house. Kumunot ang noo ko nang makababa na kami sa kotse. Dad's car is here. Nandito rin sila? Ano yun, attorney? Takang tanong ni Riza. Nilingon ko siya. Be ready. Sabi ko. Kumunot ang noo niya. Bakit? My parents are here. Sabi ko sabay turo sa sakyan ni Daddy. Nakita ko napalunok siya. Ngumiti ako at inakbayan siya. Come on, I'll introduce you to them. Sabi ko at giniya na siya papasok sa loob. Resume's person-over voice. My parents are here. Hindi ko maiwasang mapalunok nang sabihin iyon ni Attorney Justin pagkababa namin mula sa kotse niya. Come on, I'll introduce you to them. Sabi niya sabay lapit at akbay sa akin. Shit, meeting the parents na ba ito? Kakaloka. Nakakakabayata. Nang makapasok kami sa loob ay agad na abutan naming nakaupo sa sala ang lolo at lola ni Attorney Justin. Kaharap ang dalawa na parehong nakasuot ng formal. Mukhang galing pa ang mga ito sa kung saang party at dumaan lang dito. Nakilala ko agad ang lalaki dahil hindi lang isang beses ko na siyang naabutan sa bahay ni na Mr. Ramirez, ang businessman na ama ng batang tinuruan ko. Si Judge Milano, ang mabait na judge na nag-recommend sa akin na mag-apply sa opisina ni Attorney Justin. Nag-angat agad sila ng tingin nang makita kami. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napalunok, lalo na nang matuon ang atensyon nila sa amin. They're here! Masayang sabi ni Lola bago tumayo at sinalubong kami. Tumayo rin ang mag-asawa at nagtama ang mga mata namin ni Judge Milano. Medyo nagulat ito pagkakita sa akin pero agad ding napangiti. Justin! Sigaw ng mommy niya at saka sinugod siya agad ng hampas sa balikat. Nanlaki ang mga mata ko. Shit, Romeo and Juliet ba ang peg namin? Against all odds? Ganun? Oh, Mom! Why? Daing ni Attorney Justin habang hinihilot ang balikat na hinampas ng mommy niya. Riza, long time no see. Nakangiting bati ni Judge Milano. Kitang-kita ko ang paglingon ni Attorney Justin sa akin, ganoon din ang mommy nito. You know her, sweetheart? Gulat na tanong nito sa asawa. Tumango naman si Judge at ngumiti. Of course, I know her. Sagot nito at ngumiti ulit sa akin. How come, Dad? Takang tanong ni Attorney Justin. I was the one who recommended her to apply as your secretary. Justin, I've seen how good her influence was with Mr. Ramirez's son. She's a good teacher. Sabi nito. Nahihiyang napatungo ako dahil sa sinabi nito. What are you waiting for? Introduce us to your girlfriend. Justin, how could you not tell me about this, ha? Sabi ng mommy nito at hinampas muli ang kanyang balikat at tumawa sina lolo at lola. Mommy, wait!
Kung hindi pa sinabi ng lola mo may girlfriend ka na, hindi ko pa malalaman? How could you hide this thing to your mother, ha? How could you? Sabi ulit nito at patuloy siyang hinampas. Nakagat ko ang ibabang labi para magpigil ng tawa. Tiklop ka naman pala pagdating sa mami mo. Stop it! Pinapahiya mo si Justin sa harap ng nobya niya. Baka isipin ni Riza, mamas boy ang anak mo. Sabi ni George. Hinampas pa ulit siya ng mommy niya bago hinarap ako. I'm sorry, Iha. Forgive my son for not introducing us well. Sabi nito at hinawakan ng kamay ko. Okay lang po yun. Iginagagala ko po kayong makilala. Mom, parang Diyosa po pala ang asawa ni Judge. Mangang sabi ko. Sobrang ganda kasi nito. Tumawa siya at lumabas ang malalim na dimples sa magkabilang pisngi. So, sa kanya pala naman ni Attorney Justin ang dimples nito? Thanks, Iha. And please, call me tita or mommy na lang if you want. And please, don't think na ayaw namin sa'yo or strict kami kay Justin. Kaya hindi kanya pinapakilala sa amin. Sadyang hindi lang talaga namin alam dahil hindi sinasabi nito. Sabi niya at inabot na naman ang balikat ni Attorney Justin at hinampas iyon. Okay lang po talaga. Naging busy lang po talaga siya at saka hindi naman po ako nagdademand na ipakilala niya ako agad sa inyo. Kaya ayos lang po. Huwag na kayo magalit kay Justin. Sabi ko, naramdaman kong hinawakan niya ang kamay kong nakahawak sa braso niya. You're lucky. You've got an understanding girlfriend, Justin. Don't you ever dare let go of her dahil bihira ang ganyang babae. Sermon ng mommy niya nang mukhang disappointed talaga sa ginawa ng anak. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Tiningala ko siya. Don't worry, Mom. I won't let go of her. Sabi niya at sinulyapan ako. Napatagal ang titig niya sa akin kaya para kong nawala sa sarili. Aktingan lang to. Huwag kang malandi, attorney. Sabay-sabay kaming naghapunan at lalo kong nakilala ang pamilya niya. Nalaman kong wala pang opisyal na naipakikilalang nobya si Attorney Justin sa mga magulang at lola niya. Ikinagulat kong sa phone lang pala close ang lola niya kay Attorney Sophie. At hindi pa pala nito iyon nakikita sa personal. Naku, manghihinayang ka lola kapag nakita mo. Ang ganda nun. Kaso may tinatago palang landi. Panay ang asikaso niya sa akin habang kumakain kami. Ginagantihan ko naman iyon ng pag-aasikaso din sa akin niya. Nang matapos ang hapunan ay lumipat kami sa sala at doon pinagpatuloy ang kwentuhan. Nalaman kong may dinaluhan ng mga itong kasal dito sa Tagaytay, kaya dumiretso na sila dito sa rest house. Halos nakayakap na si Attorney Justin sa akin habang nakaupo kami sa sofa. Medyo inilayo ko ang katawan sa kanya pero lalo siyang sumiksik. Pasimpleng nanlalandi ang lalakang to. Nagtatawanan kami na ikwento ni Lola ang ginawa namin pag-video okay noong nandito kami. She even made me dance, son. Can you believe that? Natatawang sabi ni Lolo kay George. Oh, I wonder how she did that. Manghang sabi nito. I didn't know to. Basta napatayo na lang ako and found myself dancing with your mom. Nangingiting sabi nito. Napangiti na rin ako. Hindi ko makakalimutan ang saya sa mga mata niya nang habang nakatingin kay Lola ng gabing iyon. How can I not believe that forever do exist when it really does? Ang lolo at lola ni Attorney Justin ay isa sa mga patunay na mayroong forever. That happy ever after can also happen in real life and not just in fairy tale. Napangiti ako. Hindi ko maiwasang humiling na sana makita ko rin ang lalaking mahal ko na titingnan ako gaya ng tingin ni lolo kay lola kahit matanda na sila. That age really just numbers at edad lang ang nagbabago sa paglipas ng panahon. But their feelings remain as is. I hope I'll find mine too. My happy ever after. My forever. Naramdaman ko ang paghiling ni Attorney Justin sa balikat ko. Yumuko ako at sinilip siya. Sakit ng balikat ko. Nakasimangot na sabi nito. Mahinang tumawa ko kaya kunot doong nag-angat siya ng tingin. Sadista. Sabi niya at inarapan ako. Ang cool ng mommy mo. Idol ko na siya. Mariin ngunit pabulong na sabi ko sa kanya. Umirap siya at pumikit. Stop whispering. You're seducing me. Sabi nito at ibinaon pa ang mukha sa balikat ko. Kinilabutan ako sa ginawa niya. Halos maitulak ko ang ulo niya dahil pakiramdam ko ay nararamdaman ko ang labi niya sa balikat ko. Shit, wag mo sabi akong landiin eh.
Nagising ako nang maramdaman ang pag-vibrate ng phone ko. Kinusot ko ang mga mata at agad tiningnan kung sino nag-text. Si RC. Nakita ko ang oras at mag-aalas 6 pa lang. Kumikab ako at nag-inat-inat bago binuksan ang message niya. Ano naman kayang tinext ng bruhang baklita na iyon? Bes. Alam mo ba, Bes? Ikakasal na pala si Harvey, my loves. Nagpunta lang akong Korea, pagbalik ko ikakasal na siya. Bes, ang sakit. Tawagan mo ako pagkagising mo. Magpapakamatay ako kapag hindi ka tumawag, Bes. With crying emoticons. Imbes na mag-alala ako at maiyak dahil sa text niya, ay natawa pa ako. Si Attorney Harvey? Malamang, sa gwapo noon ay hindi talaga malabong ikasal yun ng maaga. Tapos ang bait pa at mahusay rin na abogado. Nakilala ko siya dahil kay RC. Mahikaya si na RC kaya karamihan sa mga kaibigan niya ay mga sosyal at mga may sinasabi talaga sa lipunan. Ibinalik ko ang phone sa bedside table at nag-inat. Umikot ang paningin ko sa buong kwarto at namataan ko sa Attorney Justin na tulog sa couch. Nakadapa siya at nakatagilid ang ulo sa unan habang ang isang paa niya ay halos sumayad na sa sahig. Napailing ako. Gusto ko man siyang alukin na samahan na lang akong matulog dito sa kama niya ay tinatamaan naman ako ng hiya. At isa pa lalaki pa din siya at malikot siyang matulog. Mariing napapikit ako na maalala ang kamay niyang minsang napahawak sa dibdib ko nang minsang magkatabi kaming matulog. Ipinilig ko ang ulo ko. Ang aga-aga, Riza. Tigilan mo ang pag-iisip ng mga ganyang bagay. Justin, anak? Napatigil ako nang marinig ang boses ng mommy niya. Agad ako napabangon at nanliit ang mga mata sa pintuan. At halos lumuwa ang mga mata ko sa pagpapanik dahil nakita kong hindi iyon nakalak. Shit, bakit hindi marunong mag-lock ng pinto ang lalaking to? Justin, baby? Tawag ulit ng mommy niya. Padarag na bumaba ako mula sa kama at halos liparin ko ng distansya mula sa kama hanggang sa couch kung saan siya nakahiga. Agad na dinaluhan ko siya at tinapik sa pisngi. Attorney, gising! Mariing bulong ko sa kanya habang tinatapik ang pisngi niya. Natulala pa ako sa mukha niya pero tuloy pa rin ang tapik ko. Nakita kong gumalaw-galaw ang mga mata niya. Umungol siya pero hindi pa rin nagdidilat ng mga mata. Niyugyug ko na ang balikat niya. Attorney, gising! Ang mama mo papunta na dito. Muling bulong ko. Agad naman siya nagmulat ng mga mata at kunot noong napatitig sa akin. Riza? Why? Namamaos ang boss na tanong niya. Cassandra, ang aga-aga pa. Don't wake them up. Sabay kaming napatingin sa pinto nang marinig namin ang boss ng daddy niya. Nagkatinginan kami at agad na siyang bumangon at kinuha ang una na nasa couch at hinigit ang kamay ko palapit sa kama. Agad na inayos niyang unan at nilingon ako. Lay down. Utos niya. Ha? Takang tanong ko. Bakit pa ako hihiga? Nandiyan ang mom at daddy niya. Hindi siya sumagot at agad na hinapit ang bewang ko at saglit lang ay umangat na ako sa mga bisig niya. Ano ba? Sleep. Utos niya matapos ako ibaba sa kama. Agad niya akong tinabihan at inayos ang aming kumot bago tumagilid at niyakap ako. Nanlaki ang mga mata ko. Lalo na nang maramdaman ang hita niyang dumantay sa bewang ko habang ang mukha niya ay isiniksik niya sa leeg ko. Attorney! Shh! Tell them I'm still sleeping. Ikaw na lang kumausap kina mommy para hindi na sila magtagal dito. Bulong niya. Halos kilabutan na ako sa pagtama ng mainit niyang hininga sa leeg ko. Para akong kinakapos ng hininga dahil ang braso niya ay mahigpit na nakayakap sa bewang ko. At isa pa, May nararamdaman akong kung ano sa gilid ng bewang ko. Shit, pakiramdam ko ay umangat lahat ng dugo ko sa muka. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng kwarto at sumilip ang ulo ng mommy niya. Nagkunwari ako na patingin doon kaya nagtama ang mga mata namin. Napangiti siya. Agad nang makita akong nakatingin sa kanya. Good morning, Riza. Tulog pa ba yan? Mahinang tanong niya at tinignan sa Attorney Justin. Opo. May kailangan po ba kayo? Gigising? No. Wag na iha. Tiyanak ko lang kung gising na kayo. Aalis na rin kasi kami mamaya. Kaya maaga kaming nagising ng daddy niya. Sagot nito at ngumiti. Nalingon ko sa Attorney Justin at babangon na sana pero pinigilan ako ng mommy niya. Ganun po ba? Bababa na rin po. No, iha. Mamaya pa naman. Hintayin mo na lang na magising si Justin tapos sabay na kayong bumaba. Ayaw niya nang naiiwan sa higaan. Sabi nito na napangiti.
Alanganing ngumiti na rin ako at pinanood siyang dahan-dahang isinara ang pintuan. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko ang pagsara ng pinto at mga yabag nilang palayo. Agad na nagbaba ako ng tingin kay Attorney Justin. Attorney, wala na. Bulong ko. Tumaas ang kilay ko nang gumalaw lang siya saglit at natulog ulit. Nakagat ko ang ibabang labi nang maramdaman na naman ang bagay na iyon sa gilid ng bewang ko. Shit. Hindi naman ako ganoong ka-inosente sa mga ganitong bagay at alam ko talagang ganito ang mga lalaki tuwing umaga pero hindi ako sanay na maramdaman iyon. Attorney. Tinapi ko ang pisngi niya. Sagot niya. Wala na yung mommy mo. Babangon na ako, matulog ka lang dyan. Dito ka muna. Halos pabulong lang na sagot niya. Umiling naman ako. Hindi na ako inaantok. Babangon na ako. Then just stay here. Huh? Sagot niya at lalo kong hinapit sa katawan niya. Lalo kong naramdaman ng mainit at matigas na bagay sa gilid ng bewang ko. Para akong mababaliw dahil doon. Pero kasi... Ano kasi, attorney? Why? Parang nakukulitan ng tanong nito. Yung ano mo nakadikit sa... Agad naman siya dumilat at napatingin sa akin. Nakagat ko ang ibabang labi nang marinig ko ang mura niya. Lumayo siya ng bahagi at bumangon. Ginulo niya ang buhok ko at saka tumayo para magtungo sa CR. Hindi ko mapigil ang mapangiti nang sumara ang pinto ng CR. Pulang-pula ang tenga niya at hindi siya makatingin sa akin. Nang ingiting kumilos na ako at inayos ang sarili. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas na rin siya. Nagtama ang paningin namin pero agad siyang nagbaba ng tingin at napahawak sa batok na parang hiyang-hiya. Pinigilan ko ang sarili kong matawa. Tumikim ako bago nagsalita. Baba na tayo? Yaya ako. Tumango lang siya at walang imik na sumunod na sa akin. Nadat na naman naming naghahainan ng agahan sina Sally at Elsa. Nandoon na rin sa hapag ang mommy at daddy niya kausap sina lolo at lola. Nilingan ko si Attorney Justin at hinintay siya. Nakatungo siya at nakapamulsa ang isang kamay. Napangiti ako at ako na mismo ang kumapit sa isang braso niya. Nakita ko pang napatingin siya sa akin bago nagpatuloy sa paglalakad. Good morning, Iho. Ang sarap ng tulog mo kanina. Hindi na kita ginising. May halong panunodyo ang boses ng mommy niya. Sina Lolo at Judge naman ay nag-uusap tungkol sa trabaho. Si Lola ay pangiti-ngiti lang habang pinapanood kami. So, you're leaving this morning? Pag-iba ni Attorney Justin sa usapan at saka pinaghila ako ng upuan at pinaupo. Tumabi siya sa akin pagkatapos. Yes, son. Ilang araw lang kami mag-stay sa Manila then we'll go back to New York. How about you? 1 week daw kayo dito, sabi ni Mama? Tanong ng mommy niya. Yes, Mom. But it still depends. Pwede mapaaga. Enjoy your vacations, Justin. Huwag mo na munang intindihin yung trabaho. Spend time with Riza. Baka nawawalan ka na ng oras sa kanya dahil sa trabaho. Singit ng daddy niya. O ayan apo, sa daddy mo na mismo nang galing. Tigilan mo na muna yung trabaho. Para saan pa yung pagtatrabaho mo kung hindi mo naman ako mabibigyan ng apo sa tuhod? Nakairap na sabi ng lola niya. Napakamot naman sa batok sa Attorney Justin. Napailing ako at sumimsim ng kape. Don't worry, Lola. I'll give you a dozen. Sagot nito. Hindi makapaniwalang nilangon ko siya at ibinaba ang iniinom na kape. Seryoso ka, Attorney? 1 dosena? Wow, good luck sa mapapangasawa mo. Talaga? Kakayanin mo ba yun, Riza? Tanong ng lola niya. Halos magkanda samid-samid ako. Kitang-kita ko ang paglingon ni Attorney Justin sa akin. Okay lang po basta si Justin na maglilihi. Biro ko. Nagtawanan sila. Nakitawan na rin ako. Masaya naging usapan habang kumakain. Nalaman ko rin na wala pa palang babaeng dinadala sa Attorney Justin sa kondo niya, kundi ang lola at mommy lang nito. Tumaas ang kilay ko. Medyo good boy naman pala. Natapos ang masayang almusal at naganda na sila sa pag-alis. Nagyaya pa ang mommy niya na dumaan sa simbahan bago sila umuwi pa Maynila. Kaya sumabay na kami sa kanila sa paghahanda. Wow! Manghang bulalas ko ng matanaw ang ganda ng Taal Volcano sa taas ng simbahan ng Tiara de Maria. Replika ito ng Our Lady of Manawag na originally ay nasa Pangasinan.
Dumiretso kami dito matapos ang misa. Nilabas ko ang phone ko at kinuhanan ng magandang view. Napangiti ako na makita ang ganda ng lugar at nagsilbing effects ang papataas pa lang na sikat ng araw. Look here! Napalingon ako sa tawag ni Attorney Justin. Nakita ko nakahanda na ang kanyang phone para kuhanan ako ng picture. Napangiti ako. Tatalikod ako tapos kuhanan mo akong picture. Sabi ko at agad nang tumalikod at itinaas ang kamay sa ere at nag-form ng hugis puso gamit ang mga daliri. Rinig ko pang reklamo niya nang makita ang ginawa ko. Dali na kasi, uso to. Sabi ko at ngumiti pa. Kahit likod ko lang naman ang makikita sa litrato. Narinig ko ang flash mula sa phone niya kaya agad ako lumapit at tiningnan iyon. Wow, attorney, ang galing mo. Isa pa nga. Sabi ko, nanliit ang mga mata niya. I'm not your photographer. Reklamo niya. Nakita kong kinukuhanan din ng daddy niya ang mommy niya, ganoon din sina lolo at lola. Isa na lang kasi tapos mamaya ikaw naman ang kukuhanan ko. No thanks, hindi ako mahilig dyan. Pasupladong sabi niya. Tumaas ang kilay ko. Wala ka bang IG? Tanong ko. Umiling siya. I don't. Facebook. Kumunot naman ang noon niya at tinitigan ako. I have, but I don't post my pictures there. Sus, ang boring mo naman. Komento ko. What? Tanong niya. Umismid ako at umiling. Kinuha ko ang phone niya at itinaas iyon at agad na kinuhanan siya ng pictures. Napangiti ako nang makuha ang pagkunot ng noon niya. Shit, ang gwapo pa rin. Ilang likes kaya ang aabutin nito kapag pinost niya. What the hell? Delete that! Utos niya habang tinatangkang kunin ang phone niya sa akin. Iniiwas ko yun. Mamaya ay ibu-bluetooth ko yun sa phone ko at ibebenta kay RC. Natawa ako nang maagaw niya iyon. Hinanap niya ito at akmang buburahin pero pinigilan ko. Wag! Pahingi muna ng kopya niyan. Sabi ko. Kumunot naman ang noon niya. You want my picture? Tanong niya na nagsisimula ng ngumiti ng nakakaloko. Nag-init ang pisngi ko at tinulak ang mukha niya. Hindi ah. Ibebenta ko lang sa mga bading sa amin. Nakangisi kong sagot. Nanliit ang mga mata niya at saka hinapit ako palapit sa kanya. Teka, attorney. Smile. Let's take a picture together. Sabi niya at itinaas na ang phone sa tapat namin. Wala sa sariling napangiti na lang ako. Nagsimula siyang magbilang. 1, 2, 3, smile! Ngumiti ako nang maluwang bago naramdaman ang labi niya na lumapat sa pisngi ko kasabay ng flash na nagmumula sa phone niya. Natatawang ibinaba niya iyon at tiningnan. Napangiti siya bago binalik ang tingin sa akin. Let's go! Yaya niya. Saka lang ako natauhan nang makita ang parents niya at sila lola na nagsisimula ng maglakad patungo sa hagdan. Hoy, i-delete mo yan. Sabi ko. Nakita kong tumawa siya at dali-daling ibinulsa na ang phone. Wala na akong nagawa dahil sumabay na siya kina lola. Buisit.